2 linggo na ang nakalilipas simula nang isa-isang mawala sa social media ang mga accounts ng self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador. Pero bago muna mawala si Rendon sa social media, ilang personalidad ang kanyang naging pulutan sa Facebook gaya na lamang ng mga artistang sina Lea Salonga at Joey De Leon, ng mga influencers na sina Brian Boy at Mimiya, at maging ng kanyang kauri na si Christopher Min na hindi rin naman nagpatalo sa kanya. Nako, ikaw talaga. Mahilig kang makisawsaw, mahilig kang makiangkas, mahilig kang maggagawa ng mga kwento at wala namang basihan. Lahat na lang hindi maganda para sa iyo. Sino ang perpekto? Ikaw na lang. Ngunit tila nalimutan ni Rendon na sa bawat pagpunang ginagawa niya sa isang personalidad ay nariyan ang kanilang mga fans na handa silang ipagtanggol sa lahat ng oras. Isa sa mga na-trigger niya ay ang mga fans ng kapamilya star na si Andrea Brillantes matapos mag-viral ang isang post ni Rendon kung saan nakasulat ang mga salitang "Karir muna bago landi". Sumunod pa nito ay nang sabihin niya sa kanyang Facebook post na isip bata si Andrea. "Maraming pera pero isip bata, iiwanan talaga namin kayo. Karir muna bago landi. Para sa lahat ng taong iniwan ng jowa, oras na para ayusin ang mga sarili ninyo. Hindi namin kailangan ng babaeng maraming pera. Mas appealing ang babaeng matured mag-isip at may priority sa buhay. Wake up call sa lahat ng kabataan ito na puro paganda lang ang alam pero wala namang laman ng utak. In short, turn off ang babaeng immature." Hindi nagustuhan ng mga fans ni Andrea ang sinabing ito ni Rendon dahil bukod sa kaaanunsyo lang ng kanilang idolo na break na sila ng basketballistang si Richie Rivero, ay tila pinapalabas pa umano ni Rendon na malandi si Andrea at immature ito kaya siya iniwan ng dati niyang nobyo. Hindi rin nakaligtas ang multimedia star na si Nadine Lustre nang sabihan siya ni Rendon na mahina ang kanyang utak matapos mag-viral ang isang clip ng kanyang interview tungkol sa pakikipag-interact ng mga artista sa kanilang mga fans. And I think it's also because, people forget that we're also people. Human, yeah. That we're humans, that it's not our responsibility to acknowledge everyone and to please everyone. Our responsibility is to give entertainment, and that is not part of it. Maaalalang noong December 1 ng nakaraang taon, pinag-usapan ng isang video kung saan inisnab umano ng mga volleyball players na sina Odina Alieva, Dina Wong, Maddie Madayog, Bea De Leon at ng ilan pang miyembro ng Flying Titans ang kanilang mga fans sa Boracay. Kasunod nito ay nang mag-viral pa ang isang video sa TikTok kung saan harap-harapang hindi pinansin ni Dina ang isang fan na bumabati sa kanya. Dina! Dina! Dina, tingin ka lang. Dina! Nagamit ng ilang woke sa Twitter ang clip mula sa interview ni Nadine upang depensahan si Dina. Kaya na mapanood dito ni Rendon, kaagad siyang nagbigay ng kanyang mensahe. Mahina ang utak ni Nadine Lustre. Tipikal na ganda lang pero sabaw pala. Hindi naman napigilang sumagot ni Nadine sa kanyang Twitter account at nagpaalala na panoorin muna ng kabuuan ng kanyang interview bago mag-react. Nilinaw din ng actress na noong 2021 pa naganap ang interview niyang ito kaya malinaw na wala itong kinalaman sa snubbing incident ni Dina. Nood muna kasi bago mag-react. Wala namang issue. For the clickbait na lang talaga eh. I'm so mind-blown with how this interview was so blown out of proportion. Then again, I'm not surprised. Probably gonna be the last time I'm gonna talk about this cause prolonging this will be silly as fuck. If people still wanna crucify me for that edit down video, edi wow! Kaagad namang bumuelta si Rendon at muling humirit kay Nadine. Defensive ka, Nadine Lustre. Kahit 10 taon pa ang nakalipas, hindi pa rin tama yung statement mo. Mahina ka talaga. Sinabi ko lang yung totoo para tumalino ka na. Stay motivated. Bukod kay Nadine, hindi rin pinalagpas ni Rendon ang batikang komedyante na si Michael V o kilala rin bilang si Bitoy. Noong April 29, nag-post si Bitoy ng tila pasaring sa mga taong gumagawa ng content sa online world. The first thing any content creator should understand is the meaning of the word content. Walang binanggit na pangalan ng komedyante, pero kaagad na umaray dito si Rendon. At noong May 8 nga,
ay sinagot niya ang pasaring ni Bitoy sa kanyang Facebook page. Masakit na katotohanan na laos na kayo. We control the media now. Influencers are the new celebrities. Kung hindi nyo kaya makipagpatalinuhan sa mga influencers sa pag-produce ng content, manahimik na lang kayo. Mainstream is dead. Social media is the new mainstream. Hindi pa natapos si Rendon dahil nag-upload pa siya ng isang video kung saan idinidiin niya na ang mga influencers na raw na kagaya niya ang makabagong celebrity sa panahon ngayon. At kahit magkampi-kampihan para ang mga artista ay wala siyang pakialam sa mga ito. Gusto ko lang magsalita tungkol kay Michael V aka Bitoy at sa lahat ng mga artistang laos. Influencers are the new celebrities. Ngayon, Michael V, Bitoy, sabihin mong mali ako. Kapag napatunayan mong mali ako, magdi-delete ako sa Facebook. Marami rin kasing artistang mayabang, akala mo sino mga laos naman. Lahat ng mga artista, kahit magsama-sama kayo, wala akong pakialam sa inyong lahat. To the rescue naman kay Bitoy, hindi lamang ang mga fans niya, kundi pati na rin ang mga kasamahan niya sa industriya, kagaya na lamang ni Kakay Bautista at Joros Gamboa. Hiningi naman ng press ang side ni Bitoy tungkol sa pangnenegang ginagawa sa kanya ni Rendon. Sa naganap na MediaCon ng Bubble Gang noong June 2, isang maikling reaction lang ang ibinigay niya. Pag alam mo yung purpose na ginagawa ng isang tao at alam mo what's good for you, gagawin mo yung mas makakabuti sa'yo. Kaya ako hindi na lang talaga nagsalita. Kasi wala na akong sinabi. Wala. Respect yan, di ba? Maganda ginawa mo. Tama, Kasi madalas yung mas maraming sinasabi yung walang sinabi. At kagaya ni Michael V, isa rin sa ipinagtanggol hindi lang ng kanyang mga fans, hindi lamang ng mga artista, hindi lang ng mga influencers, kundi ng taong bayan, ang primetime king na si Coco Martin. Kay Coco nagsimulang umingay ng husto ang pangalan ni Rendon matapos niyang punahin ang kapamilya actor dahil sa pagtitaping ng kanilang crew sa Quiapo sa Maynila para sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Banat ni Rendon, nakaabala raw si Coco sa mga nagtitinda sa Quiapo kaya wala na raw kinikita ang mga ito. Meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong tanong sa'yo. Tanga ka ba talaga? Tanga ka ba? Ha? Bakit ang tigas ng mukha mo na kailangan pa kitang sabihan ng pangalawang beses? Hindi mo ba naisip na ang laking abala ng ginagawa ng show mo dyan? Ha? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante na nagsusurvive lang para mabuhay ang kanilang pamilya. Tapos dyan ka pa talaga nag-shooting. Ang tigas din ng mukha mo, no? Nag-iisip ka ba? Hirit pa niya, humanap na lang daw si Coco ng studio na marerentahan kung wala itong budget dahil wala umanong karapatang mag-taping ang aktor sa Quiapo. Ha? Ang tigas ng mukha mo. Kung wala kang budget, magtayo or magrenta ng isang studio, umalis ka dyan. Wala kang karapatang mag-produce ng isang show. Pero paglilinaw ni Coco, nagpaalam daw sila ng maayos sa Manila City Hall pati na rin sa mga kapulisan doon upang maisagawa ang mga taping para sa FPJ's Batang Quiapo. Dagdag pa niya, hindi na lamang niya pinapansin si Rendon at tiniintinda na lamang niya ang kalagayan nito. Nagpaalam po kami sa mayor, sa Manila City Hall. Meron din po kaming permiso mula sa ating kapulisan, sa barangay, at pati po sa simbahan ng Quiapo at sa mga kapatid nating Muslim. Lahat po yan naka-organize at pinagpaalaman po namin ng maayos. Wala po kaming inaapakan na tao. Ako, iniintindi ko na lang na siguro yung mga tao gusto maghanap buhay o kailangan nilang gawin yun. Pero alam ko naman na sana wala silang masamang intensyon na manggulo o makagulo kasi hindi maganda eh. Pero sa akin kasi, sabi nga nila kung sino yung nakakaunawa, di ba, pagpasensya mo na, unawain mo na lang. Kasunod ng pambabatikos ni Rendon ay ang pagpalpak ng grand opening ng kanyang resto bar. Ayon sa kanya, wala ni isang tao ang bumili ng ticket upang magpunta sa kanyang negosyo at panoorin ang mga performers na inimbitahan at binayaran niya. Himutok ni Rendon sa mga tao, sana raw ay hindi pinersonal na mga ito ang sinabi niya kay Coco. Subalit tila walang nakarinig sa sinabi ni Rendon dahil makalipas lamang ang 2 araw, pansamantala niyang isinara ang kanyang negosyo. Ayon kay Rendon, tinataya nga abot sa 2 milyon ang nalugi sa kanya dahil sa pag-boycott ng mga tao sa resto bar niya.
Sa huli ay walang nagawa si Rendon kundi ang magpakumbaba at humingi ng tawad hindi lamang kay Coco kundi pati na rin kay Michael V. Aniya, straightforward daw kasi siyang pinalaki ng mga magulang niya. Pasensya na for being too straightforward. Ganun talaga ako pinalaki ng aking mga magulang. At straight talaga ako magsalita. Hindi ko kayo bobolahin. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Yun yung mga standard ko sa buhay na hindi ko kayang baguhin para sa inyo. Pasensya na kung masyado kayo nag-emosyonal. Ngunit mukhang wala talagang kadala-dala si Rendon dahil makalipas lang ang halos 2 buwan, kinalaban naman niya ang isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang personalidad sa showbiz. Ang unkabogable superstar na si Vice Ganda kasama ang asawa niyang si Ayon Perez. Hindi nagustuhan ni Rendon ang ginawang pagkain ng icing ni Vice at Ayon sa segment na Isip Bata ng It's Showtime noong July 25. Aniya, ang ginawa ng mag-asawang host ay isang kahayupan dahil may mga bata raw silang kasama sa studio at may mga batang nanonood sa kanila noong oras na kumakain sila ng icing. Gusto ko lang pong magsalita tungkol dito sa kahayupang pinaggagawa ni Vice Ganda at Ayon Perez sa national TV. Wala naman akong pakialam sa kabaklaan ninyong dalawa. I respect and support LGBTQ community. Respeto po natin yan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan ninyong gawin, ipakita yung kahayupan ninyo sa national TV at ang pinakamalala sa harap pa ng mga bata. Sa show ng mga bata, noontime show na pinapanood ng lahat. Bakit? Anong rason? Hindi ba kayo makapagpigil or tanga lang kayo? At makalipas nga ang 1 buwan, nagbaba na ng utos ang MTRCB na suspendihin ng 12 araw ang It's Showtime. Tuwang-tuwa pa si Rendon nang makarating sa kanya ang balita. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ito na pala ang huling beses na magsasaya siya dahil pagsapit ng 3 araw, noong September 7, ay naglaho na lamang na parang bula ang kanyang Facebook page. At pagsapit ng kinabukasan, ang Google at Twitter account naman niya ang nabura dahil sa sunod-sunod na violations nito. Bago pa mangyari ang pagkabura ng social media accounts ni Rendon, nauna munang mawala ang kanyang TikTok account noong August 30. At sa pagkawala ni Rendon sa TikTok, isang kapamilya star ang nagbigay ng kanyang reaction sa nangyari upang himukin siya na magbago. Ito ay walang iba kundi ang batikang aktor na si Baron Geisler. Maliban sa pagiging isang mahusay na aktor, kilala rin si Baron dahil sa kabi-kabilang showbiz controversies na kanyang kinasangkutan. Sa pagtayog ng kanyang karera, kabi-kabilang problema ang kanyang kinaharap sa personal niyang buhay, gaya na lamang ng pagpanaw ng kanyang amang si Donald David Geisler at paghihiwalay nila ng kanyang dating nobyang si Jody Santa Maria. Dahil dito, nalango sa alak ang aktor at nasangkot sa iba't ibang gulo. Kalaunan, dahil sa sunod-sunod na kontrobersyang kinaharap niya, ay itinuring siyang modern day bad boy ng Philippine showbiz. Subalit nagbago ang lahat sa kanyang buhay noong 2019 nang ikasal siya sa kanyang psychologist girlfriend noon na si Jamie Evangelista. Aniya, ang kanyang asawa at anak na ang priority niya sa buhay niya. Sila rin daw ang pinakadahilan kung bakit iniwanan na niya ang pagiging bad boy. I'm still Baron, but I'm a better version of that guy. I could say that I'm a better person now. First of all, having kids, no, I wouldn't want anything to happen to them. So as much as possible, I just want to behave, stay away from trouble. Ayoko ng enemies. I want my little Talita to parang not naman idolize me, but to be proud of me. At noong August 30 nga, sa aming Instagram post kung saan ibinalita namin ang pagkawala ng TikTok account ni Rendon, isang Baron ang bumungad sa comment section. Paunang comment ng aktor, "Hi, salamat naman." Sumagot ang isa sa mga followers namin kay Baron na kaagad nilike ng aktor. "Galit din pala kayo sa papansin na yan?" Sagot ni Baron, marami daw kasing idinadamay si Rendon sa mga post nito sa social media. Komento ng aktor, "Ang dami niyang idinadamay. Sana mag-focus siya sa mental health niya. He doesn't look and sound right. Sana he gets help." Reply ulit ng kausap ni Baron, "Kaya nga po, lahat na lang issue sa kanya. Gusto lang sumikat at mapag-usapan. Nandamay pa ng ibang tao. Buti sa kanya yan, ang mawala yung isang source of income niya." After ng TikTok, sana pati din yung Facebook niya mablock. Sa huling reply ni Baron, hiniling niya para kay Rendon na sana raw ay wag itong mandamay ng ibang mga tao kung gusto niyang sumikat. Pagpapahiwatig pa ni Baron, maaaring may pinagdadaanan si Rendon kung kaya't hindi niya alam sa sarili niya na may mga mali na sa ginagawa niya. Oo nga, sana ma-realize niya na kung gusto niyang sumikat, wag siyang mandamay at mag-check ng kasiyahan ng ibang tao.
Well, Kawasaki siya. Hindi niya alam siguro na Apple siya, or kung alam niya, then masama siyang tao. Kasi mahirap mag-judge ng mga tao hindi mo alam yung pinagdadaanan nila. Tila nakumpirma naman na may pinagdadaanan si Rendon nang ma-interview siya ng Facebook page na Pilipinas Today. Sa kanyang interview, inamin ni Rendon na nakaranas siya ng panghuhusga mula sa kanyang mga magulang. Kaya nais niya umanong patunayan sa mga ito na mali ang kanilang iniisip tungkol sa kanya. Pinakamalungkot na nangyari sa akin ay yung judgment ng magulang ko na wala akong kwentang tao. Yun yung pinakamasakit na pwedeng iparamdam sa atin na wala kang kwenta. Sino ka? So, dun nagmumula yung hugot ko na gusto kong patunayan na balang araw, babaguhin ko yung tingin niya sa akin. So, dun ako nanggagaling. Yung judgment ng magulang ko na ultimo magulang, walang tiwala sa'yo. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa revelasyong ito ni Rendon? Makinig kaya siya sa payo ni Baron? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami natin mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!